Makaraang matapos ng Commission on Elections o COMELEC ang canvassing ng 175 certificates of canvass 3 araw matapos ang national and local elections noong May 12, ay opisyal nang iprinoklama nitong May 17 ang 12 nanalong senador. Ang proklamasyon ay ginanap sa Manila Hotel Tent City kung saan kasabay ng makasaysayang tagumpay na ito ay ang pinakamataas na naitalang bilang ng mga botante sa kasaysayan ng midterm polls na may 82.20%. Sa naging talumpati ng mga bagong halal na senador, makikita ang pagiging emosyonal ni Senator-elect Camille Villar habang tila nakalimutang banggitin naman ni Senator Amy Marcos ang kaniyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si re-elected Senator Ronald Bato de la Rosa naman ay kanyang inialay ang pagkapanalo para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa kustudiya na ng International Criminal Court sa The Hague bunsod ng kasong crimes against humanity. Samantala, hindi naman nakadalo si Senator Kiko Pangilinan dahil sa pagdalo nito sa graduation ng kaniyang anak na babaeng si Frankie sa US. Habang lubos naman ang pasasalamat at galak ng ilang mga nagwaging senador sa suporta at pagtitiwalang ibinigay ng mga Pilipinong botante sa kanila, gaya ni na Senator Erwin Tulfo, Ping Lacson, Rodante Marcoleta, Pia Cayetano, Bam Aquino, Bongo, Lito Lapid at Tito Soto. Ilan naman sa mga magkakapatid na magsisilbing senador ngayong 20th Congress ay sina Senator Erwin Tulfo at Raffy Tulfo, Pia Cayetano at Alan Peter Cayetano, Camille Villar at Mark Villar, at Jinggoy Estrada at JV Ejercito. Bunsod na mabilis na pagproseso sa resulta ng eleksyon ay historic din ang early proclamation ng mga nanalong senador dahil ito ay naganap wala pang 1 linggo makaraang idaos ang midterm polls. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.